The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na laging dumadaan sa baklaran tuwing gabi. May napapansin itong pulubi na misteryosong sumasayaw sa dilim. Ako si Miko at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho pa ako noon sa isang kumpanya banda sa Baklaran nang aking maranasan ang kakaiba at nakakatakot na pangyayari. Sakto kasing panggabi ang aking pasok noon. Noon pa lang ay nakakarinig na ako ng mga nakakatakot na nangyayari sa Baklaran. Bukod sa mga kwentong hold up at nakaw, ay may iilang nababalitang kababalaghan umano dito. Hindi ko lang inaasahan na ako pala mismo ay makakaranas nito. Nangyari ito isang gabi habang papasok ako ng trabaho. Saktong nagkaroon ng raid nun kaya walang nagtitinda masyado sa gitna ng mga kalsada. Napansin kong tahimik ang paligid at walang ibang tao kaya naman naisipan kong dumaan muna sa simbahan. Sakto ding napaaga ako kaya may oras pa ako para magsindi ng kandila kahit gabi na. Nang papalapit na ako, ay nakaramdam ako ng tila may sumusunod sa aking likuran. Paglingon ko ay napansin kong may isang mukhang pulubi na parang sumasayaw. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng kalsada habang sumasayaw kahit walang tugtog. Naisip kong marahil ay isa ito sa mga pulubi na wala na sa katinoan kaya hindi ko ito pinansin. Ngunit maya-maya ay tumigil ito sa pagsayaw at biglang tumakbo papunta sa akin. Napakaripas ako ng takbo dahil sa takot na baka atakihin ako nito at walang ibang tao ang makakatulong sa akin. Nagmamadali akong dumiretso sa simbahan at napansing hindi na ito nakasunod sa akin. Akala ko nun ay isang beses lang iyon mangyayari. Naisip ko kasing dahil sa paghuli ng MMDA sa mga nagbebenta sa labas, ay baka nanguhuli na din sila ng mga pulubi na nangaabala sa ibang tao. Inisip ko na lang na baka may ibang taong nabiktima ito at na-report na siya sa mga otoridad. Lumipas ang ilang gabi at halos nakalimutan ko na ang nangyari sa akin. Ilang beses na din kasi akong pumapasok nang hindi ko ito nakikita. Sakto din kasing dumadami ulit ang mga nagtitinda sa Baklaran nun, kaya marami na ulit akong nakakasabay at nakakasalamuha. Naisip kong magtanong-tanong din kung may nahuli bang pulubi nung mga panahong na-raid ang mga tindera. Ayon sa kanila, ay wala naman silang nabalitaan, ngunit nagpalitan sila ng tinginan na tila nag-aalala. Nagtaka ako, ngunit hinayaan lang ito. Lingid kasi sa aking kaalaman, ay matagal na palang may namamataan sa Baklaran na isang pulubi na nanghahabol di umano. At kapag ito ay hinahanap na, ay bigla na lang itong naglalaho at hindi na tatagpuan. Sa kasamaang palad, ay kami pala ay magtatagpo muli. Saktong pauwi naman ako noon galing inuman at walang pasok noon. Napansin kong wala ulit katao-tao sa Baklaran at naisip na baka na-raid muli ang mga nagtitinda rito. Maya-maya ay natanaw ko sa malayo ang sumasayaw na pulubi. Nawala ang pagkalasing ko at nagmamadali akong maglakad para lagpasan ito. Napapadasal na ako na sana ay wag ako nitong pansinin habang papalapit ako sa kanya. Sa kabutihang palad ay patuloy lang itong sumayaw hanggang sa makalagpas ako. Ngunit habang nakatalikod ako sa kanya
ay nararamdaman ko ang kanyang paghinga sa aking likuran na tila bumubuga sa aking batok. Naisip kong hindi ako maaaring tumakbo dahil baka lalo itong magalit, kaya binilisan ko na lang ang aking lakad hanggang makalayo. Pagdating sa LRT ay dun ako nahimasmasan at napagtantong hindi na ito nakasunod sa akin. Nanginginig akong umuwi ng bahay at hindi makapaniwala sa nangyari. Halata sa itsura ko na nainig ako sa pangyayari dahil ang daming nagsasabing namumutla na daw ako. Nais kong malaman kung bakit hindi pa ito nahuhuli at bakit ito bumabalik sa Baclaran para manghabol at manakot ng mga tao. Nagbasa-basa ako ng mga balita tungkol sa pulubi sa lugar na iyon at nagulat ako nang mabasa ang isang dyaryo tungkol dito. Ilang taon na daw nababalita ang isang pulubing nanghahabol sa Baclaran. Ang misteryoso pa dito ay namibiktima ito ng mga taong walang kasama at mag-isa lang. Tumataon din na walang testigo o mga nagtitinda tuwing nagpapakita ito. Pinaniniwala ang kaluluwa ito ng isang pulubi na dating namatay sa Baclaran. Kilala daw ito bilang mabait at masiyahing tao noong nabubuhay pa siya. Kakilala daw ito ng mga nagtitinda doon at kinatutuwaan ang kanyang hilig sa pagsasayaw para magpasaya sa iba. Ngunit isang gabi ay natagpo ang patay daw ito at pinaghihinalaang napagdiskitahan ng mga holdapper. Ayon sa mga matagal nang nagtitinda, nagpapakita daw ito sa mga taong mag-isa lang dahil nagbabaka sakaling makaharap niya muli ang pumatay sa kanya. Matapos nun ay lagi na akong nagsisindi ng kandila sa simbahan ng Baclaran para ipagdasal na matahimik ang kanyang kaluluwa. Dahil hindi pa niya mahanap ang hustisya, ay nadadamay ang ibang inosente na kanyang natatakot sa kanyang pagpapakita. Ngayon ay hindi na ako napapadaan sa Baclaran tuwing gabi, ngunit natutunan ko nang maging maingat kapag mag-isa. Bukod sa ayaw kong ma-hold up, ay baka makasulubong ko kasi muli ang sumasayaw na kaluluwa ng pulubi sa Baclaran.